Piling mo ako'y mananahan, pagkat ikaw lamang aking kalakasan. Sa piling mo tagumpay ko'y naranasan. Isang pinagpalang araw po sa lahat ng ating mga sumusubaybay at nanonood sa ating programa ng araw-araw na pagpapala. Alam niyo po ba na sa umagang ito, ang ibabahagi ko sa inyo ay patungkol po sa life of integrity. At dahil ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay Diyos na tapat magpakailanman, marapat rin lang po na bawat isa sa atin ay magtapat sa Kanya hanggang wakas. Kaya nga, sabi po ni Job sa aklat ng Job chapter 27 verse 5, "Far be it from me that I should say you are right." At sabi niya, "Till I die, I will not put away my integrity from me." Nangako si Job na kahit hanggang huling hininga niya, hanggang sa siya ay mamatay, hindi niya aalisin ang kanyang pagiging tapat o ang kanyang integridad sa ating Diyos. Kaya nga dapat gayahin po natin si Job. Si Job nga po ay dumaan sa napakaraming mga pagsubok. Hindi ko na po kailangang isa-isahin po yun para sa inyo. Nais ko lamang makita ninyo na umabot pa nga sa sukdulan na kung saan pati ang kanyang asawa ay sinabihan siya, "Bakit ka pa nananatili sa iyong katapatan?" At sabi ng asawa niya, "Sumpain mo ang iyong Diyos at mamatay ka na." Ngunit si Job ay hindi po nakinig sa kanyang asawa, kundi pinanatili niya ang pagsamba at ang pagtatapat sa ating Diyos. Alam niyo po ba na pag kayo po ay nangako o kaya ay nagdesisyon na lalakad kayo sa isang buhay ng pagtatapat at may integridad, may apat na at least ay bagay po kayong makukuha sa pamumuhay at paglakad sa isang buhay ng may katapatan at integridad. Ang unang-una na po diyan ay makikita nyo na doon po sa aklat po ng Kawikaan or Proverbs sa chapter 11 verse 3 na ang sabi po doon, "The integrity of the upright will guide him." Ang ibig sabihin po niyan, the integrity of the upright will accompany him. Accompany. Yan po ang unang ibinibigay sa atin ng integridad. It will accompany us to our divine destiny. Pag tayo po lumakad ng may katapatan sa Diyos, sigurado po, gagabayan tayo ng ating pagtatapat hanggang sa tayo po'y makarating sa pinaka-divine destiny na hinanda ng Diyos para po sa atin. Pangalawa po, ang sabi din po ng Proverbs chapter 10 sa may verse 9, "He who walks in integrity walks securely." So ang ibinoprovide po ng integrity ay security. Ang isang taong lumalakad sa integridad o may katapatan ay may seguridad. It provides security to us. Sigurado ang proteksyon, sigurado po ang pag-iingat, sigurado po ang pag-preserve ni Lord sa atin. Hindi po tayo iiwan o pababayaan ng Panginoon kung tayo po ay lumalakad ng may integridad o katapatan sa Kanya. Pangatlo po ay mababasa naman natin sa Proverbs chapter 19 sa verse 1 na ang sabi po doon, "Better is the poor who walks in his integrity," compared with maging sa mga mayayaman o sa mga iba pang mga tao na sikat o magagaling, mas mainam pa daw, mas nakahihigit pa ang isang kahit pa nag-umpisang mahirap na tao, pero
lumalakad sa kanyang katapatan o integridad. Anong ibig sabihin nung better is the poor who walk in his integrity? Ibig sabihin po nito, it gives us supremacy. Integrity provides us with supremacy. It makes us a better person than others. Kasi po, kahit na mas nakaaangat sila siguro sa financial level, maging ang ibang tao ay mas kilala sa lipunan, o kung sila man ay may mataas na pinag-aralan, pero kung wala silang integridad o pagtatapat sa Diyos, baliwala rin po lahat yon. Mas mahalaga po ang tayo'y lumakad na nagtatapat sa ating Panginoon. Pang-apat po, huli sa lahat, ang integridad, sabi po sa Proverbs chapter 20, sa may verse 7 po, ang sabi po doon, a righteous man walks in his integrity. His children are blessed after him. So a life of integrity will provide us with a life of legacy and prosperity. Tignan nyo po, no? Kapag ka ikaw lumakad ng nagtatapat, namuhay ng may integridad sa Panginoon, ang sabi rito, mag-e-extend, dadaloy ang pagpapala hindi lang sa iyo, kundi sa iyong mga anak. Sabi pa nga ng salita ng Diyos, yung pong matuwid na tao, siyempre ito yung namumuhay sa katapatan at may integridad, siya po ay magpapamana, siya po ay mag-iiwan ng mga pamana, hindi lang sa kanyang anak, kundi maging sa kanyang mga apo o kaapo-apuhan. Ganun po ang nagagawa ng pamumuhay ng may integridad. Ang blessing po ay umaabot hanggang at nakararating hanggang sa mga next generation o kaya sa ating mga salit-saling lahi. Kaya hinihimo ko po kayo at akin po kayong patuloy na ini-encourage na huwag ho tayong mapagod, na kahit na anuman ang ating mga sitwasyon, kahit anuman ang ating mga kinakaharap sa buhay, manatili po tayo na nagtatapat sa Panginoon. Kahit sabihin pa natin, ang dami-daming problema, ang dami-daming suliranin, ang dami-dami nating mga challenges sa buhay, pero lagi niyo pong tandaan, meron po tayong tagumpay kapag tayo po ay lumalakad ng may integridad sa harapan ng ating Diyos. Kaya sa araw pong ito, hayaan niyo po na bawat isa sa atin ay samahan po ako na manalangin at i-commit sa Diyos ang ating pamumuhay habang nandito pa tayo sa lupa, na tayo po ay mananatili na lumalakad ng tapat at matuwid at may integridad sa ating Diyos. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos ang masalangit, nagpapasalamat po kami sa araw na ito na ibinigay mong muli sa amin. Nais po naming patuloy na humingi ng kapatawaran kung sakali man na kami po ay nakagawa ng anumang kasalanan o kami po ay nagkamali. Panginoon, patawarin mo po kami, hugasan mo po kami ng iyong banal na dugo. At heto po kami, Panginoon, nagnanasa, nag-aasam, na higit sa lahat ng iyong presensya, ng iyong pagsama, at maging, Panginoon, ng iyo pong biyaya. Bigyan mo po kami ng iyong mayamang biyaya upang malakaran po namin ng tuloy-tuloy ang pagtatapat at ang pamumuhay ng may integridad sa iyong harapan. Salamat po, O Diyos, dahil walang ibang itataas, walang ibang pupurihin, walang ibang sasambahin kami sa aming buhay. Hindi po namin hahayaan na magkaroon po kami ng Diyos-Diyosan o kaya ng ibang Diyos, liban sa ikaw lang, Panginoon, ang tunay na Diyos na siyang aming sasambahin at itataas
magpakailanman. Salamat po, Panginoon. Ngayong oras ding ito, inaangkin po namin na ang buong araw na ito ay isang araw na punong-puno ng iyong pagpapala. Salamat po. Ito pong aming dalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, sa pangalan ni Jesucristo. Amen. God bless po sa ating lahat.